Sa lahat ng mga pangyayari sa Senado kahapon sa Blue Ribbon Committee hearing na naging bluer than blue ni Marcolita, ito ang pinakamatindi. Harap-harapan mismo ng mga media, itong si Marcolita, si Senator Rodante Marcolita, ay inakausahan niya na mga bayaran ang mga media. Kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Alam mo, itong remarks, itong mga sinabi ni Senator Rodante Marcolita ay talagang napakabastos nitong senador na ito. Bastos si Senador Rodante Marcolita. Biruin mo yan, ang media na nagtratrabaho lamang, nagkakanda ipit-ipit dyan sa Senado, sa kung ano mang nangyayari dyan, pagkatapos ay akusahan niya ang mga media na mga bayaran. Pero ang nangyari naman, pagkatapos niyang bigkasin ang mga yon, pinotakti siya ng komentaryo ng mga taga-media, including yung Senate media na naglabas ng statement. Yung NUJP naglabas ng statement kung alin-alin pang mga media pagkondena doon sa sinabi ni Marcolita. Yon, matapos yung mga pagkondena sa kanya, a few moments later, si Marcolita a few moments later, anong ginawa niya? Doon sa press con kahapon, humingi siya ng pasensya. Dahil sabi niya, ay ito daw ay nagawa niya dahil sa kanyang frustration sa mga nangyayari dyan sa Senado. So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganon. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito. Alam mo, Senador Marcolita, kung ano man ang problema mo sa buhay dyan sa inyong mga bangayan sa politika, ay wag mong idadamay ang media. Pero mo yung bastusin mo, sabihin mo na mga bayaran ang mga media. Kung tanungin kaya kita ngayon, Senador Marcolita, may binayaran ka bang media para masabi mong bayaran ang mga taga-media? Kung may binayaran ka, sino? Kailan? Sino, kailan, magkano, at para ano yung binayad mo? Ayan. Kaya dahil dyan sa remarks mo, kahit ikaw ay humingi na ng pasensya, Senador Rodante Marcolita, hinahamon pa rin kita. Hinahamon kita, Senador Rodante Marcolita. Maglabas ka ng ebidensya dahil sa sinabi mo na bayaran ng mga media, maglabas ka ng ebidensya, mag-imbestiga ka dyan sa Senado. Pati ako, imbitahan mo dyan, haharapin kita. Mag-imbestiga ka dyan at ituro mo, imbitahan mo lahat ng mga media, ituro mo sinong media ang sinasabi mong binayaran, sino ang nagbayad, magkanong ibinayad, kailan ibinayad, at para ano yung bayad. Kumpletuhin mo dapat yung iyong investigasyon, hindi yung kagayang ginagawa mo ngayon, hausyaw na investigasyon. Yan ang challenge ko sa'yo. Magaling ka, Attorney Senador Rodante Marcolita. Yan. Hinahamon kita, maglabas ka ng investigasyon, maglabas ka ng ebidensya para sa sinasabi mong mga bayaran ng mga media. Pag hindi mo nagawa yan, itikom mo na yung bunganga mo ng ngak-ngak na walang mga silbi pinagsasabi mo, Sa dami-dami ng tao sa Senado, media pa talaga kinalaban mo. Ang lakas-lakas mo naman. So ibig sabihin, ang iyong istasyon, yung istasyon mo ng television ninyo at ang istasyon ng radyo ninyo, mga bayaran din kayo. Dahil yan ang tawag mo sa media, mga bayaran. Anong tawag mo sa isang politiko, congressman man yan o senador, na binabayaran ng mga kalaban na binabayaran para siraan yung mga kalaban na politiko? Anong tawag mo dyan? Anong tawag mo dyan? Anong tawag mo dyan sa mga naglalabas ng kung anong mga testimonya para siraan ang mga ibang mga politiko at mga kalaban dyan? Anong tawag mo dyan?
Bayaran ba? O ano? Kaya kung ikaw ay mag-aakusa, Senator Dante Marcolita, ay dapat may backup kang ebidensya. Huwag kang akusa ng akusa. Napakadaling mag-akusa. Pero ang pagpapatunay, yan ang mahirap. Yan ang mahirap. Kaya yan, na sinabi mong bayaran ang mga media, patunayan mo. By all means, patunayan mo. At dyan na pwede mong masabing totoo ang mga pinagsasabi mo. Hanggang wala kang inalabas na mga ebidensya, wala kang lalabas ebidensya, wala kang patunay, ay lahat ng sinasabi mo, talagang kasinungalingan yan. Malaking kasinungalingan. Kaya mga nakatutok dito sa Radyo Abantes GTV, sa ating mga kasama sa media, tuloy lang ang trabaho. Hayaan nyo na si Marcolita, walang kwentang pinagsasabi niyan. At ito na lang ang abangan natin. Abangan natin ito. Sa Lunes, yung totoong majority block dyan sa Senado, ay itutuloy nila sa Lunes. Anong pizza yun sa Lunes? Lunes 8. 8. June 8 sa Lunes. Itutuloy ng Blue Ribbon Committee yung totoong sinasabi nila na investigasyon sa flood control dyan sa kanilang committee. Dumating ka doon para maka-attend ka. Baka isa ka sa mga pangalanan doon. Senador Marcolita, dumalo ka doon. Kasi sabi ni Chairman Erwin Tulfo, yung bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, ay itutuloy nila ang sesyon as scheduled on June 8, Monday yun. At by the way, bago tayo magtapos, naglabas pala ng statement yung Integrated Bar of the Philippines. Anong sabi ng Integrated Bar of the Philippines? Yung controversy ngayon na 12 majority block na ngayon ay nasa pamumuno na ng bagong Senate President Win Gatchalian, ang sabi ng IBP, valid and lawful yung majority of 12 base doon sa mga naging desisyon na ng Korte Suprema. Kaya ngayon nagkakaroon ng power struggle diyan sa Senado. Pero maganda yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na willing daw siya na magpahiram ng isang senador para mag-join doon sa new majority na 12 para maging 13 na. Sana gawin yun agad-agad, forthwith, ni Senator Alan Peter Cayetano. Sino kaya ang ipapahiram niya? Ang sarili ba niya? Siya ang papahiram para doon na siya sa grupo ng Gatchalian? Yung kapatid niya, si Senator Pia Cayetano? Si Marcolita ba ipapahiram niya? O sino kaya? Basta willing siya magpahiram. O sige, magpahiram-hiram na kayo dyan. Para mabuo na yung 13 na sinasabi mo, kasi dyan ka nakapako sa 13 na yan. Ayaw mong tanggapin ang 12 na majority. At yan, kung ano man ang mangyayari sa masusunod na linggo, sa Lunes onwards, ay aabangan natin dyan. Dito lang sa Radyo Abantes GTV. Maraming salamat sa laging naka-follow dito sa ating Facebook page at laging mag-abang sa mga bagong balita na ating ihatid sa inyo. Dito yan sa ating sama-samang pagtutok sa mga pangyayaring may kinalaman sa ating bansa.